Nakapagsaing nga po pala kami mga idol ng kanin na may halong kamote. Hindi pa kami nakabili ng bigas kaya naman gumawa nga si Nani ng paraan para daw dumami yung kanin. Kayo po ba mga idol, gumagawa din po ba kayo nito sa probinsya? At para mas maging masarap nga, ginatang talbos ng kamote, tuyo at saging ang aming ipinartner sa pananghalian namin kanina. Dahil nga sa wala kaming maisip na ulam mga idol, ay nagpunta nga kami sa likuran ng bahay ng aking kapatid. Talbos ng kamote nga kasi mga idol yung naisip namin kanina. Ito kahit papaano, libre at masustansya. Medyo matagal na rin tong tanim mga idol pero kahit papaano ay may nakukuha pa kami. Kaya kung mapapansin ninyo mga idol, medyo malilit na nga talaga yung laman. Kumuha kami ng ilang piraso kasi yan nga po yung ihahalo natin sa bigas. Para daw kasi dumami yung kanin sabi nila tatay. At nang dumating na nga kami sa bahay mga idol ay agad na nga itong nilinisan ni nanay. Ayusin mo lang talaga yung paglilinis mga idol baka kasi may uod. Hindi na nga madrawing yung mukha dito ni nanay kaya naman kumuha na nga ako ng tripod para matulungan siya. Video lang daw ng video ako sa kanya mga idol. Pagkatapos nga namin makapaglinis ng talbos ng kamote mga idol, ay yung mismong kamote na nga yung aming inasikaso para mabalatan. Binabalatan lang naman namin to ng dahan-dahan at saka manipis. At pagkatapos puputol-putulin siya ng medyo maliliit. Pag okay na ang lahat, tsaka mo na siya huhugasan. At dahil hindi pa nga kami nakabili ng bigas mga idol, as in 2 taka lang talaga mga idol yung sinaing ni nanay. Okay lang daw sabi ni nanay kasi may ihahalo naman daw kaming kamote. Dadami naman daw ito kapag ginaluan na. So bago nga namin haluan ng kamote ay hinugasan muna ni nanay ng maayos yung bigas. At dahil okay na nga, tsaka na ilalagay yung kamote sa bigas. At syempre huwag kalimutan haluin ng maayos para kalat talaga yung kamote. Bilis lang naman daw ito maluto mga idol, wala daw isang oras. Dito na nga ako naniwala kay nanay, after nga ng ilang minuto, ito na nga yung itsura niya. At dahil hindi pa naman masyadong luto mga idol, ay pinainin ko muna ito ng ilang minuto. Sunod na lulutuin mga idol, itong talbos ng kamote. Bali sinabay ko na rin palang hugasan itong saging mga idol. Ito kasi yung naisip kong panghimagas mga idol pagkatapos namin kumain. Sunod na ginawa ko nga mga idol ay nagkayod na nga ako ng nyug para sa talbos ng kamote. Dapat 2 gata mga idol yung kakailanganin mo dito. At ito na nga mga idol, inilagay ko na nga yung kawali sa sugang, sabay lagay ng talbos ng kamote at ang pinakaunang gata. Budburan mo lang siya ng kunting asin. Ganun lang kasimple mga idol. Kahit wala ng mga sangkap ay talaga namang napakasarap pa rin. At dahil sa luto na nga mga idol ay binawasan ko na nga ito ng sabaw. At pagkatapos ay ilalagay ko na nga itong pinakaunang gata. Bali naghintay lang naman ako dito ng ilang segundo bago ko siya hanguin. At sa wakas, ito na nga mga idol, luto na siya. Pati nga pala yung kanin natin mga idol ay talaga namang napakasarap. At ang sunod na niluto ko nga mga idol, itong tuyo. Mas maganda kasi sa gulay mga idol kapag merong tuyo. Bale, ito na nga mga idol yung pananghalian namin itong tuyo. Ginataang talbos ng kamote, saging at kanin na may halong kamote. Grabe sobrang namiss ko to kasi nung araw talaga, kapag kinukulang ng bigas sila lula, dinalagyan talaga ng kamote. Kasi nga kahit wala ng ulam kapag may halong kamote, okay na. Sa mga nanonood ngayon, ako sigurado na miss nyo rin ito. Kain tayo mga idol. Ito na yung kanin na may halong kamote. Merong talbos ng kamote. Tapos meron tayong saging mga idol. At saka yung napakasarap na tuyo. No? Ito mga idol, 2 taka lang ito, hinaluan namin ng kamote kaya dumami.